Kumusta at maligayang pagdating sa podcast quickie ng AI Affairs. Okay, so nagbago na talaga yung laro sa pag-develop at pag-regulate ng AI. Yung mga batas natin na nakasentro sa training, well, medyo naiiwan na. So una sa lahat, tapos na raw yung tinatawag na pre-training era. Dati kasi, simple lang, di ba? Kung gaano kalaki yung compute power sa training, yun yung sukatan ng lakas ng AI. Pero ngayon, iba na. Yung AI, lumalakas at tumatalino habang ginagamit na natin. Parang habang kausap mo, dun pa lang siya nag-iisip ng todo. Wild, no? Pangalawa, dahil dyan, luma na yung mga panukat natin sa panganib. Isipin mo yung EU AI Act. Ang sinusukat lang niyan, yung compute power sa pre-training. Pero sa bagong paraan, para kang nag-regulate ng isang tuta, di mo alam na paglabas pala niya, isa na siyang higante. Ang resulta, nagkakaroon tayo ng isang malaking regulatory blind spot. May batas nga, pero bulag naman. Pangatlo, may mga iba pang panganib to. Dahil sa sobrang taas ng gastos, iilan lang ang may kayang gumawa ng AI. Hello, monopoly. Tapos, yung privacy natin. Paano mo ipapabura yung data mo kung parang itlog na yan na naihalo na sa cake batter ng AI? Imposible nang tanggalin. Malaking problema yan para sa mga batas tulad ng GDPR sa Europe. At pang-apat, anong solusyon? Adaptive governance. Imbes na gumawa ng batas na akala natin future-proof, kailangan natin ng sistemang flexible. Ibig sabihin, kailangan i-monitor ang AI hindi lang sa training, kundi habang ginagamit na, at dapat transparent ang mga kumpanya sa totoong kakayahan nito. So in short, ang pag-regulate sa AI ay hindi na lang tungkol sa pagsukat ng lakas nito bago ilabas. Ang totoong laban ngayon ay yung patuloy na pamamahala habang ginagamit na siya sa totoong mundo. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na quickie ng AI Affairs.